Sa Washington, inilabas nila ang nakikita nilang seguridad para sa Ukraine at mukhang kaakit-akit ito. Binigyan ang Ukraine ng isang alok na, ayon sa Washington, ay hindi namin matatanggihan. Ayon sa mga Amerikanong media ngayon, nakalatag sa mesa ang mga platinum na garantiya ng seguridad. Ang mga lihim na dokumento mula Estados Unidos at Europa ay tumutukoy sa pagtanggi ng Ukraine sa pagsali sa NATO, ngunit may inaalok silang mas seryosong kapalit kaysa sa simpleng pag-aalala. Tinutukoy dito ang Tomahawk missile na may 1,000 kilometro abot at kasunduan sa seguridad na dadaan sa United States Kongreso. Maganda pakinggan, tinawag ito ni Zelensky na katulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter, ngunit nagbabala agad ang mga eksperto na isa itong bitag. Bakit handang magbigay ng armas si Trump pero ayaw magpadala ng sundalo para sa seguridad? At paano ito magagamit ni Putin laban sa Ukraine? Talakayin natin ito ng sabay-sabay. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe, mag-like at magkomento sa video na ito. Malaki ang naitutulong nito sa pagkalat ng episode sa YouTube. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Doon namin agad inilalathala ang balita kapag may dumarating. Para maintindihan ang kasalukuyang negosasyon, dapat balikan ang simula ng 2025. Pebrero 28 oval na opisina, matindi at mataas ang tono ng usapan ni Zelensky, Trump at Vance. Noong panahon na iyon, lubusang bumagsak ang relasyon ng Kyiv at Washington. Doon mismo naunawaan ng Europa na hindi mapagkakatiwalaan ang Amerika. Noong Marso 2025, binuo ni napunong ministro ng United Kingdom Keir Starmer at Pangulo ng Pransya Emmanuel Macron ang koalisyon ng mga nais sumali. 34 na bansa ang handang suportahan ang Ukraine kahit pa raw umalis si Trump sa usapan. Nangako si Macron na magpapadala ng sundalo matapos ang tigil putukan. Pero maging tapat tayo, kung walang lohistika at suporta mula sa Estados Unidos ng Amerika, mahihirapan ang Europa na maisakatuparan ang lahat ng ito. Ngayon, inaamin pati sa Europa na Washington ang tunay na daan sa kapayapaan. Kung walang suporta nito, hindi maipapadala ng European Union ang mga puwersang gusto nila sa Ukraine dahil nakadepende ang lahat ng intelihensya at pamumuno ng NATO sa mga Amerikano. Sa dulo ng 2025 naging malinaw na si Donald Trump pa rin ang may hawak ng susi ng kapayapaan o tigil putukan. Na siya lang ang maaaring kung talagang gugustuhin niya magpuwersa kay Putin. Sa sitwasyong ito, humihingi ang Ukraine ng konkretong seguridad. Ano naman ang inaalok ng Estados Unidos? Ayon sa insider ng New York Times, may 2 lihim na dokumento. Inaalok ng Estados Unidos sa Ukraine ang mga garantiya ng seguridad na, ayon sa kanila, ay platinum level. Na para bang ito ay platinum, hindi lang ginto, kundi platinum na mga garantiya ng seguridad. Ang pangunahing kondisyon ay ang formal na pagtalikod sa pagsali sa NATO, pero ano naman ang kapalit? Itatanong mo, una sa lahat ang legal na bisa. Natutunan ni Zelensky mula sa Budapest Memorandum na hindi sapat ang papel na pinirmahan ng United States President na pwedeng bawiin ng susunod na lider. Halimbawa, gaya ng ginawa ni Trump na kinansela ang Iran deal ni Obama dahil pinirmahan lang ito ng presidente. Dumating si Trump at pinakansela lahat. Ito ay kasunduang iraratipika ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Ilalagay nito ang Ukraine sa esensya sa parehong antas ng Japan at South Korea. Batas ito ng Estados Unidos, hindi lang kagustuhan ni Trump at mas mahirap na itong bawiin ngayon. Pangalawa, ito ay isang sensasyon. Ang Tomahawk na missile, balikan natin. Kinumpirma ng mga eksperto na may pag-asa na ang mga garantiya ay isasama ang pagbibigay ng mga Tomahawk na krusyal na missile na may abot na 1,000 kilometer. Noon, 4 lang sa pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos ang tumatanggap ng ganitong sandata. Ano ang 1,000 km? Ibig sabihin, abot ito hanggang Moscow. Iyan ang mga pabrika ng militar sa likod ng Ural. Iyan ang base ng strategic aviation sa Russia. Iyan ang wikang naiintindihan ni Vladimir Putin, ang lohika ng mga Amerikano. Hindi kami lalaban para sa inyo, pero bibigyan namin kayo ng pamalo na pwedeng gamitin laban sa Kremlin kung umatake sila ulit. Pero huwag muna kayong magdiwang dahil may patibong dito. Nais ni Vladimir Zelensky na maging parang Artikulo 5 ng NATO Charter ang mga garantiya na ito. Ibig sabihin, pag inatake ang isa, parang inatake ang lahat. Pero si Trump tusong lobo noong tag-init papunta sa summit sa Hague. Sinabi niya, at ito ay CP. Maraming interpretasyon ng Artikulo 5.
At tama siya, dahil ang Artikulo 5 ay isinulat noong 1949 sa paraang hindi obligado ang Estados Unidos na automatikong pumasok sa digmaan. Obligado itong magbigay ng tulong, pero hindi nito tinutukoy kung anong klasing tulong. Kaya't malabong magpasya ang Estados Unidos na magbigay ng garantiya para direktang makialam gamit ang kanilang tropa sa Ukraine. Nagbabala rin ang Estados Unidos kay Kyiv na hindi pang matagalan ang alok. Ultimatum ito. Kunin ngayon o baka sa susunod wala nang makuha. Ngunit ang pinakamapanganib na patibong ng mga garantiya ay ito, na bibigyan din ng karapatang magsalita ang Rusya. Sabi ng politiko, ang pagiging maaasahan ng garantiya ay nakasalalay sa interpretasyon ni Putin. Kung makita ni Putin na walang politikal na motibo ang Estados Unidos sa paggamit ng Tomahawk, maaari siyang muling sumugal. Habang may bilateral na negosasyon ang Estados Unidos sa mga Ruso at may diskusyon ang mga Europeo at Ukrainyano, maririnig pa rin ng mga Amerikano ang posisyon ni Putin ayon sa politiko. Nais ng Russia ng mas malawak na kasunduan sa Estados Unidos ukol sa seguridad ng Europa, tulad ng kanilang orihinal na 28 puntong kapayapaan na plano. Dahil hindi pa nagpapakita ng kompromiso si Putin sa kanyang mataas na kahilingan, hindi pa rin malinaw kung ano ang maaaring tanggapin ng Russia. Pinaalalahanan ko na sinabi na ni General Sekretaryo ng NATO, Mark Ryuta, na ang pangunahing layunin ng mga garantiya sa seguridad ng Ukraine ay maiwasan ang panibagong agresyon mula Russia matapos ang tigil putukan o kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay Ryuta, ang seguridad ng Ukraine ay dapat binubuo ng tatlong bahagi: malakas na sandatahang lakas, garantiya ng seguridad mula Europa at suporta ng Estados Unidos. Sa huli, nagkakaroon tayo ng isang parang balintunang sitwasyon. Inaalok tayo ng pinakamakapangyarihang sandata at katayuan bilang natatanging kaalyado. Ngunit kapalit nito ay ang pagtalikod sa pangarap na mapasama sa NATO at pagtanggal ng bahaging iyon sa konstitusyon. Sa totoo lang, parang version ito ng Israel. Nagiging kampong militar tayo ng Amerika, pero tayo pa rin ang magtatanggol sa sarili natin. Mas mainam na may platino na garantiya ng seguridad kaysa wala, at mas maganda kaysa Budapest. Pero gumagana lang ang mga ito hanggat may mga taong nakaupo sa White House na handang tuparin ang mga garantiya na yan. Kapag may naupo na sa White House na alam mo na at sinabing bawal gamitin ng Ukraine ang ilang sandata laban sa Russia, lalakas agad ang loob ni Putin. Hihinto na lang gumana ang mga ganoong garantiya. Kaya dito, sa kasamaang palad, napakaraming mga patagong panganib. At naiintindihan ko kung gaano kahirap para sa delegasyon ng Ukraine sa negosasyon na pigain ang lahat ng posibleng makuha sa kasalukuyang sitwasyon. Dito ko ilalagay ang tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa ibaba ng episode. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.